Ang regalo ng mangkukulam. Ako si Dave, Tubong Obando, Bulacan. Mahilig ako sa Pasko, sa mga parol, malamig na simoy ng hangin, at syempre, sa mga regalo. Bata pa lang ako, sinanay na akong abangan ng Noche Buena para buksan ang mga regalo mula sa pamilya. Pero ngayong taon, isang kakaibang regalo ang dumating, at ang alaala ng gabing iyon ay hinding-hindi ko malilimutan. Bisperas ng Pasko noon, abala kami sa paghahanda para sa Noche Buena. Ang nanay ko ay nagluluto ng hamon at puto bumbong, habang ako naman ay nag-aayos ng Christmas light sa sala. Napansin kong may isang kahon na nakalagay sa ilalim ng Christmas tree na hindi ko alam kung kanino galing. Nay, kanino po galing to? Tanong ko habang hawak ang kahon. Kulay itim ito, balot ng pulang laso at walang pangalan. Hindi ko alam, anak. Baka regalo yan ng isa sa mga kaibigan mo? Sagot niya habang abala sa kusina. Napakamot ako ng ulo. Wala akong matandaan na nagsabi na magbibigay ng regalo sa akin. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula na kaming kumain ng Noche Buena. Masaya ang lahat, kumpleto kami ng pamilya. Pero ang isip ko, nasa misteryosong kahon. Nang matapos ang kainan, pumunta ako sa sala at kinuha ang kahon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ito. Sa loob ng kahon ay isang maliit na manika. Ang mukha nito ay parang gawa sa wax. May maliliit na mata na parang laging nakatingin. Ang katawan ay balot ng pulang tela at ang buhok nito ay gawa sa tila buhok ng tao. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba habang hawak ko ito. Creepy naman ito, bulong ko. Pero hindi ko yun masyadong pinansin. Inilagay ko ang manika sa lamesa at nagpatuloy sa pag-aayos ng sala. Pero kahit na tinakpan ko ito ng tela, parang nararamdaman ko pa rin ang tingin nito sa akin. Pagdating ng hating gabi, nagising ako sa tunog ng mahihinang katok. Akala ko'y may bisita, kaya't bumangon ako para tingnan. Paglabas ko sa sala, naramdaman ko agad ang malamig na simoy ng hangin, kahit lahat ng bintana at pinto ay sarado. Sa gitna ng dilim, para akong may naririnig na mahina at paulit-ulit na pag-ungol. Ang malamig na simoy ay tila sumisingaw mula sa mismong kahon. Doon ko napansin ang manika. Nasa gitna ito ng mesa, pero parang nakaturo ang daliri nito sa akin. Napaatas ako. Sigurado akong hindi ganoon ang posisyon nito kanina. Nagsimula akong kabahan. Pakiramdam ko hindi ako nag-iisa sa bahay. Nay? Tay? Tako. Pero walang sumasagot. Tahimik ang buong bahay. Sa likod ng tahimik na paligid, naririnig ko ang mahina at mabagal na tunog ng isang bagay na humahaplo sa kahoy ng sahig. Lumakas ang kabog ng puso ko habang unti-unting nilalapitan ng mesa. Sa gilid ng mata ko, parang may gumalaw. Napalingon ako sa Christmas tree. May anino sa likod nito, maliit at mabilis gumalaw. Hindi ko may paliwanag ang kaba na naramdaman ko. Hinanap ko ang flashlight sa aparador at tinutok ito sa puno. Walang tao. Pero naroon ang manika, nakaupo sa ilalim ng puno na parang naghihintay. Imposible, bulong ko. Hinawakan ko ang manika at itinapon sa labas ng bahay. Sigurado akong hindi na ito babalik. Pero habang itinapon ko ito, parang may narinig akong halakak mula sa labas. Mahina ngunit nakakapanindig ng balahibo. Kinabukasan, paggising ko, naroon ulit ang manika sa mesa sa sala. May kasama pa itong liham. Sa sulat kamay na hindi ko kilala, nakasulat ang, "Sa tuwing itatapon mo ako, babalik ako. Huwag mo kumain." Natigilan ako. Sino ang naglagay nito dito? Sinubukan kong tanungin ang mga magulang ko, pero wala raw silang nakita. Para silang walang pakialam sa manika, na para bang ako lang ang nakakakita ng mga kakaibang nangyayari. Habang nagtatanong ako, naramdaman kong parang may bumubulong sa likod ko. Hindi ko ito nilingon, pero naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Inagabihan, mas lumala ang mga pangyayari. Habang nanonood ako ng TV, biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, naramdaman ko ang presensya ng kung sino. Nakakarinig ako ng mahihinang hakbang sa likod ko. Hindi ko na kinaya at napasigaw ako. "Sino yan?" Tanong ko, pero walang sumagot. Nang lumingon ako, nakita ko ang manika sa sahig. Pero ngayon, ang bibig nito ay nakabuka at may tila mumunting boses na bumulong.
Dave, halika na, sumama ka na sa amin. Tumayo ang balahibo ko. Hinampas ko ang manika gamit ang wales, pero parang wala itong epekto. Tumakbo ako papasok sa kwarto at nagkulong. Habang naroon ako, narinig ko ang tunog ng mga kuko na parang kumakalabit sa pinto. Paulit-ulit. Minsan, parang naririnig ko rin ang mahihinang boses na tumatawa. Isiniksik ko ang sarili ko sa sulok ng kwarto. Nanginginig at nagdarasal na sana'y magising ako mula sa bangungot na ito. Kinabukasan, pumunta ako sa bahay ni Aling Lusing, ang albularyo sa baryo. Dinala ko ang manika at ikinuwento ang nangyari. Nang makita niya ito, agad siyang napaatras. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot. Regalo ito ng mangkukulam. May sumpa ang manikang yan, sabi niya. Ang sino mang makatanggap niyan ay sinusubok. Kapag hindi mo nalampasan, kaluluwa mo ang magiging kabayaran. Anong gagawin ko? Paano matatanggal ang sumpa? Tanong ko. Dapat mong alamin kung sino ang nagbigay. Kadalasan, galit ito ng taong may hinanakit sa iyo. Pero mag-ingat ka. Hindi lahat ng tanong ay may sagot na gusto mo. At hindi lahat ng sumpay kayang itaboy. Pag-uwi ko, sinubukan kong sunugin ang manika. Pero hindi ito nadadala ng apoy. Parang mas lumalakas pa ang boses nito. Ngayong gabi, hindi na ako pinatulog ng mga bulong at yabag. Sa bawat sulok ng bahay, parang may matang nakamasid. Ang dilim ay tila mas mabigat kaysa dati. At ang bawat tunog ay parang isang paalala na hindi ako ligtas. Habang nakaupo ako sa sala, nakita ko sa salamin ang refleksyon ng manika. Pero ang nasa refleksyon ay hindi na manika, ito ay mukha ng isang babae, puno ng sugat at galit. Ang mga mata nito ay nagbabaga sa put. Biglang nag-blackout ang buong bahay. Sa kawalan ng ilaw, naramdaman ko ang bigat ng isang kamay sa balikat ko. Huli kong narinig ay ang tunog ng boses na tumatawa at ang biglang pagkalagkat sa akin papunta sa hindi ko may paliwanag na dilim. Isang huling sigaw ng takot ang binitiwan ko bago nawala ang lahat. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bahay namin na giba at magulo. Wala akong nakita kahit saan, pero naroon pa rin ang manika nakaupo sa mesa na parang naghihintay.